minamadali na nila. Lahat po ng ginagawa na para pabagsakin po si Tito Sen at si Lacson. Dahil si Lacson po ay dito po sa Blue Ribbon, gusto na nilang wag na talagang mapalitan na rin si Lacson immediately at mapalitan na po si Tito Sen. Dahil nga po para maproteksyonan si Bato bilang minoryang mga tanga. Statement of Senator Alan Peter Cayetano on the alleged arrest warrant of Bato de la Rosa. Our nation's strength always rested in one foundation, our faith in God. Putik, fake news na kagad, God kagad ginamit. The Supreme Court rules on extradition proceedings remind us that we are to restore the people trust in government. We must once again be a nation guided by principle and law. Tama nga naman, prinsipyo at batas. Sino ba lumabag ng batas? Si Bato. Tanga talaga. Through the aid and guidance of the Almighty. Oh, tinawag pa yung Diyos. Wala naman Diyos si Digong. Betlog lang. And not by the shifting winds of politics or personal prejudice. The court has drawn the line clearly. Extradition and all act of justice must be rooted in law and due process, not in bias or emotion. Opinions change but principle remain. That is how we preserve justice and protect democracy. Pwe! To our people, especially those who following the developments involving Bato, I want to assure you, no one is above the law and no one is beneath its protection. O tama naman, no one is above the law. O kaya dapat siya sa ICC. Pweh! Every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. Tama nga naman. Lahat, kung senador ka man o ordinary citizen, sabi niya, ay magkakaroon dapat ng equal treatment. Ha? Time out. 100? Time out muna, anak. Asa na tayo? Nawala tuloy ako. Talambat. Okay, sabi niya, whether senator or citizen deserves equal treatment and full measure of due process. Eto na, tama si Cayetano dito. Tama po, kung senador ka man o citizen ka ng Pilipinas, fair, equal treatment. Ngayon, kapag binigyan pa ng ustisya ang 30,000 sa pamamagitan ng ICC, equal treatment, syempre! Diba? Full measure of due process. Sa tingin niyo po ba nagkaroon ng due process tong ICC? Syempre! Nandun na nga si Digong eh. I call on the Senate leadership to uphold the principle by protecting both the institution and the integrity of our law. Bobo ka ba, Cayetano? Mas pipiliin mong protektahan si Bato kaysa protektahan mo ang kapakanan ng mga taong biktima ng EJK? Hindi ka ba tarantula ka eh? What the fuck? Ha? Mahiya ka sa salita mo. Masyado kang malansa, kupal ka. Ha? Mas pipiliin dapat yung mga senador na protektahan nyo ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Kupal ka pala eh. Let us show that Senate stands not for privilege but for fairness. Kung talagang hindi gusto nyo ng fairness, sino po ba ang dapat bigyan ng fairness? Ang EJK victim. So, para fair, ibigay natin si Bato, nandun na si Digong, para malites. Para madaan sa due process doon. Dahil dito, walang due process. Pinatay nga nila 30,000 kaya walang due process. Pweh!
We will uphold of our members only at that what we are willing to uphold of every Filipino. Justice without bias and equality before the law. Totoo yan. Justice without bias. Yun ang ICC. Diba? Yun ang ICC. Ang ICC, doon may justice na walang bias and may equality before the law. Yun nga yung ICC, kaya nandun si Digong. Diba? Tanga talaga pala talaga to si Cayetano. Without the law is applied faithfully and without fear or favor, trust in government will follow. Because in the end, it's not our position or politics that define us. It's our principle, our conscience, and our faith. Abay, tama ka na naman dyan, diba? Ma'am Perepes, Marasigan, thank you po. Tama ka naman dyan. Sa dulo ng tagpong ito, hindi naman yung posisyon nyo o yung politika ang masasabi sa inyo dito, kundi yung prinsipyo nyo at konsensya at ang inyong pag-asa. Tama yung Cayetano. Diba? Kung bibigay nyo si Bato, mape-preserve ang prinsipyo nyo. Kung bibigay nyo si Bato, maaaring maisip namin na may konsensya pa kayo. At kung bibigay nyo si Bato, maaaring magtiwala uli ang tao sa mga senador na bobong katulad mo. Diba? Sila nawalan ng mahal sa buhay. Meron silang casualties. Nawalan sila ng mahal sa buhay. Sino dapat nagbibigay ng hustisya sa kanila? Tayo, kayong mga gobyerno. Pero anong ginawa nyo sa kanila? Kayo mismo ang lumubog, pumukpok, nagbaon sa kanila sa kamunoy. Hanggang sa nawalan po sila ng nawalan po sila ng pag-asa, nawalan sila ng pagtingin sa inyo, nawala kayong prinsipyo at konsensya. Kaya tumakbo sila sa pamamagitan ni Trillanes sa ICC. At doon nga immediately, after ilang years, binigay ang hustisyang dapat dito nila nilalasap, nakukuha at natatanggap sa Pilipinas. Nakakalungkot mang isipin, sa ibang bansa pa nakuha ang batas na dapat nakukuha sa sarili mong bansa. Pwe! And let be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest in government or in opposition, that justice never to be used to settle its political score, but to serve the truth. Bobo ka rin pala minuto Kundi ka ba naman bobo minuto, Cayetano? Bakit nag-i-endorse ka ng humanitarian kay Digong? Bakit yung ginawa niya ba sa EJK? Hindi mo ginawa ng humanitarian reason din? Magbibigay ka ng humanitarian excuse para kay Digong. Yung mga wala na mahal sa buhay, paano sila? Kung yung pumapatay ng human, binibigyan mo ng humanitarian. Aminado mismo siya sa Kongreso. Aminado mismo siya sa Senado. Inuutusan niyang patayin. Tinataniman niya ng ebidensya bago patayin. Ayun ang poproteksyonan mo? Kupal ka? The justice must never be used to settle political scores, but to serve the truth. Ayan na nga. Ayan ang ICC. Hindi nagbibigay ng political score, pero binibigay ang serbisyo katotohanan. Dahil dito wala Nandiyan kasi kayong mga demonyo kayo Walang hustisya dito hanggat nandiyan kayong mga demonyo kayo. Kayo ni Cayetano, Bato, Bongo, Aimee Baba, ayan, Duterte Black na mga tanga. The law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unite us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. Ayan po, sabi ni Cayetano. Okay, isama po natin to. Ang isa pa po rin pong nuknukan ng katangahan.
Kung huli nila si Bato de la Rosa, isama na nila ako. Isa ako sa sumusuporta kay dating Pangulong Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan nga samahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa, naku, masarap pagkain doon. Palakpakan ang kupal na to. Yan! Yan ang binoto nyo. Ang galing. 'Di ba? Napakahusay. Napakagaling. Napakatindi. Oh. Sasamahan niya daw si Bato dahil sinusuportahan niya yung war on drug. Nakalimutan niyang senador siya ng mga Pilipino. So pinaglilingkuran talaga na itong kupal na si Robin ay mga Duterte lang. Kaya niyang tablain ang paglilingkod bilang senador para mangulungan para sa mga Duterte. Yan ang senador nyo. Palakpakan nyo. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito pong nangyayari sa atin ngayon ay abangan nyo. Meron pong nangyayari po ngayon behind our back o sa hindi po nalalaman ng mga tao. Meron po nangyayari ngayon mga pag-uusap-usap na pwersahang pagpapaalis kay Tito Sotto. Pwersahang pagpapaalis kay Lacson. Gusto po nilang wag na si Senator Lacson at ino-offeran na po ang iba't ibang senador nang hindi na pakiusap. Pera-pera na. Diba? Pera-pera na po ang offer dito po sa pagpapatalsik kay Tito Sotto. Bakit kamo? Gusto na po nila mapatalsik si Tito Sen. Kasi po si Tito Sen na po ay silbing hadlang. Humahadlang po sa kabulukan na maaaring magpakulong sa mga senador dyan. Tinatrabaho po si Tito Sen at ino-offeran ng kung limpak-limpak na si Lapi para magkaroon na naman po ng revolusyon sa Senado. Gusto nilang alisin na si Tito Sotto para po makalaya si Joel Islord, makalaya si Jinggoy, makalaya si Bongo, makabswelto si Marcoleta sa kasinungalingan, at lalong-lalo na si Mark Villar. Yan po ang pinoproblema ng minorya ngayon. Kung paano nila mapapaupo ngayon si Tito Sotto. Madali pong sabihin na wala pong nilulutong ganyan na kudita, wala po, lahat kami sumusuporta kay Lacson, lahat po kami sumusuporta kay Tito Sotto, napakadali po. Pero kaya mong sabihin yan, pero hindi mo alam mga ahas na makamandag ang nakapalibot sa'yo. Ngayon, wag po natin hayaan mangyari yon. Dahil pag nagyari po yon, wala na po. At meron pa silang November 30 ngayon. Ang due date nila ay hanggang November 30. Kailangan nila mapaalis si Tito Sotto para maisakatuparan na po. Maisakatuparan ang malaking ganap sa November 30 na pagpapalit ng gobyerno ng Pilipinas. Aalisin po si BBM. Okay? Ang mga sangkot po ay kasabwat sa pagbibigay ng pera. Binibigyan po ng pera ngayon para bumaligtad ang iba't ibang mga senador. At sa iba't ibang senador dyan, isipin nyo po ang kapakanan ng Pilipino. Desperadong galawan, lantaran ang kasamaan ngayon. Huwag nyong alisin si Tito Sotto dyan dahil si Tito Sotto nagbigay integridad sa Pilipino ng Senado. Aalisin nila si Lacson dahil si Lacson ang nagbisto ng lahat-lahat dyan pati sa Bulacan. Okay? Ngayon pag naupo po si Alan Cayetano, wala na po, finish na to. Wala na tayong blue ribbon. Ang blue ribbon po, babaligtad na naman. Puro Romualdez ang blue ribbon. Okay?
Ang mga diskaya po kasama mga diskaya kasama pa. Marami pong mga kontraktor ang kasama ngayon na nag-aambagan para mapabaligtad ang liderato ng Senado. Pag si Cayetano diyan, wala na, ligtas ang diskaya. Kasama si Bernardo. Ayan, basang-basa namin kayo. Di ba? Kasi po pag wala po si Tito Sen dyan, napakadali pong umilos para sa mga Duterte. Dahil tingnan nyo naman, napakaraming Duterte block dyan ng mga tanga. Mabilis pong maniobra. At yung mga bilyar po ngayon nanganganib. Nagwawala na si Mark Villar. Isa rin yan sa mga nagpapanggap na kunwari supporter ni Tito Soto pero may masama kayong balak. Hindi kayo magtatagumpay sa mga ginagawa nyo. Dahil ito ay nakalabas na sa mga Pilipino. Nakalabas na sa mga Pilipino. Mapaalis nyo man si Tito Sen, alam na ng mga tao. Mapaalis nyo man si Tito Sen, nandyan na yung ombudsman. Kahit kayo ang nandyan na ang ombudsman. Ang dami pong talagang bumaba ang pera ngayon dyan sa Senado. Dahil gusto nilang proteksyonan ang mga dapat hindi makasuhan, lalong-lalo na, eto pang recent, si Bato at si Mark Villar. Si Mark Villar po ang lumalabas na sinisisi sa Cebu. Siya po ang DPWH na nagpaangkat ng Dolomite. Siya po ang DPWH na nagpondo ng 33 billion sa Cebu. Kita nyo po ngayong wash out. Kita nyo? Wala na tayo sa flood control. Kilala na natin yung mga hayop na nasa flood control. Pero ngayon, tignan nyo si Mark Villar. DPWH, winasak ang kabundukan sa Cebu para pagandahin ang hayop na tigasalo ng basura na Dolomite. See? Ngayon, kay Bato. Lalong-lalo na yan kay Bato. Hindi na mapakailian hanggat hindi nila mapatalsik si Tito Soto. Dahil pag hindi na patalsik si Tito Soto, sinabihan siya ni Tito Sen, sagot kita sa loob pero kukulong ka sa labas. Kasi ang ganda po ng kasunduan ni Chis Escudero at Bato. Itatago siya ng Senado in custody sa loob. Walang makakagalaw kay Bato. Nagbago. Si Tito Soto ang naupo. Napalitan si Chis Escudero. Ngayon, paano siya? Sinabi ni Tito Sen, sa loob lang kita sagot sa plenaryo. Pero pag lumabas ka ng Senado, sigurado makukulong ka at maaaresto. Ganun po ang walang yaan sa Senado ngayon. Nandyan po ang utak ng mga walang ya na pinakawalang ya. Kita nyo kung sino sangkot ngayon. Bato de la Rosa, ICC, Bongo, Ombudsman, CLTG, Joel Islord, Flood Control, Jinggoy, Flood Control, Mark Villar, Flood Control, tsaka Cebu. Kita nyo yan? Chis Escudero, Flood Control. Kita nyo kung paano nila dapat palitan si Tito Soto. Akala naman nila pag pinalitan nila si Tito Soto, ganon-ganon lang yun. Anong gagawin ng tao? Totolala lang. Pag pinalitan po, kasi po si Tito Soto na po ang nagpahupa ng galit ng tao sa Senado. Si Tito Sen lang po nagpahupa ng galit ng tao sa Senado. Dahil sa kanya, with Lacson, nakokontrol nila ang anumang masamang balak ng mga senador na to. Hindi nila hinahayaan na madungisan ang Senado. Mag-open bycam sila. Wala na silang insertion. Wala nang kwenta maging senador ngayon dahil hindi na sila makakapagnakaw. Wala na pong kwenta ang senador ngayon dahil hindi na po magnanakaw. Kaya po, gigil na gigil silang palitan dahil wala Pinapangit ni Tito Soto ang Senado sa mata ng mga magnanakaw. Hindi ganyan ang gusto ng mga magnanakaw ng mga senador natin. Gusto nila may insertion. Gusto nila makakagawa sila ng mga proyekto na maaari nilang nakawin. Ganyan po. Kaya, nagtutulong-tulong po sila. Nagtutulong-tulong. Nag-aambag-ambagan. Kumakalap ng puwersa para lang mapatanggal si Soto. Huwag natin hayaan yun.
Dahil tayo po, Pilipino tayo, ang biktima natin dito ay tayo mismo. Ang kalaban natin ay nasa Kongreso at Senado. Huwag natin hayaang ganyan. Mangibabaw uli ang nakawan at kasamaan na ginawa nila. Isipin nyo po kung wala po ang Pangulo, hindi natin malalaman lahat to. Hanggang ngayon, niloloko-loko tayo. Tinataiyan tayo sa muka. Pinapakain tayo ng kasinungalingan ng mga hayop na to. Kaya pala ayaw nilang ilusot yung impeachment dahil nga magkakakonnive sila. At nalaman nga yan na nag-speech si Escudero. Kitang-kita mo, pumapalakpak pa ang boss niya. Kung maaaring ikwento ko sa inyo ang buong detalye, maikukwento ko, pero mahaba po. Basta ang pakiusap namin mga vlogger sa inyo, protektahan natin ang Senado. Lalong-lalo na po si Tito Soto. Lalong-lalo na po si Ping Lacson. Sila po ang mainit ngayon, okay? At feeling ko nga si Tito Sen ngayon naghahanap na ng security. Dahil meron na rin po na mga pagbabanta sa buhay. Ganun po kadesperado ang ginagawa nila. Kasi kailangan nilang mawala to eh. Kailangan po. Dahil ang mga hindi nakatagong mga magnanakaw, bago magpasko malalantad kayo. Ngayon, ayaw nilang mangyari yung tagpo na yun. Kaya bago mangyari yon, uunahan na nila. Uunahan na nila to. Uunahan nila. At pag naunahan nila to, di ba? Party-party na naman sila. Ginagawa nilang laruan ang Senado. Ginagawa nila tayong tanga dito eh. Hindi ganun ang Senadong dinatnan natin. Ang Senadong dinatnan natin, walang ginawa kundi protection na ng ating mga kababayan. Tingnan mo ginagawa nila ngayon. No? Lalo to si Robin, kita mo? Obvious na obvious. Si Cayetano, obvious na obvious. Si Bongo ngayon, nasasalang at may paparating pang kaso. Si Bongo. Si Joel Islord, kita nyo, pastor sa umaga, kanor sa gabi. Mag-abang-abang tayo, maging mapanuri po tayo. Dahil pag nawala po si Tito Sen sa Senado, sinasabi ko sa inyo, wala tayong hustisyang makakamit para dyan sa flood control. Wala tayong hustisyang makakamit. Dahil magsasabuatan na yan, magkakaroon po ng siraan. Ang laki na ng ginagastos sila sa troll farm. Pero yung iba nakakalusot, pero madalas hindi. Ang laki na nagagastos nila. Biro mo, halos katulong na ninyo yung China. Pero hindi naman mananalo yan sa katotohanan eh. Hindi mananalo yan. Hindi mananalo yan. Tayo dito, totoo lang. Pinapakita natin sa inyo na dapat mabigyan tayo ng hustisya dyan sa flood control. Ngayon, wala kayo napapansin, tumigil ang Romualdez. Nasa na? Napansin nyo pa? Napansin nyo? Hindi nyo ba napapansin? Wala na yung Romualdez. Ubos, di ba? Iba na sila ngayon nakapokus. Kay Tito Soto na po sila nakapokus ngayon. Kay Tito Soto na sila nakapokus. Diyan na po sila nakapokus ngayon. Iisa-isay na nila. Tapos na yung Romualdez. Si Romualdez ang may kasalanan. Si Romualdez. Diba natahimik? Dati puro sila Romualdez, ngayon nasa na? Wala. Si Tito Soto naman ang pagbabalingan nila. Andyan si Anjo, andyan yung iba't ibang utusan. Kita nyo, ang bilis nilang kumuha ng isang topic na fake news na babanatan siya. Magabang kayo, dire-diretso po yan. Dire-diretso kay Tito Sen, dire-diretso kay Lacson. Hanggang sa mapalitan nila. Kaya maging mapagmatsyag tayo mapanuri, malibag mga karayuma. Ang kapal ng mukha, no? Dati, si Romualdez, umatin ka si Romualdez sa atin. Ngayon, aatin na. Biro mo, aatin na po si Romualdez ngayon sa Blue Ribbon. Ba't hindi sila excited? Dapat excited kayo. Dapat excited kayo. Aatin na si Romualdez, yung pinakihintay nyo, yung pinag-iinitan nyo. Ba't di kayo excited? Aatin si Romualdez. Dahil alam nyo, wala naman eh. Alam nyo, wala naman eh. Pag umatin siya doon, wala naman eh. Wala siyang pirma. Anong gagawin natin? Diba?
Kung kakasuhan siya ng negligence, eh dapat kasuhan. Kung ayun ang ikakaso, negligence, eh di kasuhan yung negligence. Oh, wala problema. Sabi ko nga sa inyo, kung dapat kasuhan, kasuhan. Eh di kung negligence, negligence. Oh, ituloy nyo, ombudsman. Oh, ganun yun. Oh, ngayon, dito naman sa flood control, which is the main issue, nasan? Nasan ang pirma niya sa BICAM? Nasan ang proyekto niyang, suspicious? Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira sa sagpangin nila. Mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat.